calling all remaining guests. Okay. Study na ka? Study na Study na guys. Number. Magandang hapon sa inyong Pag-art lahat. ng Ito po ang responsibility. City 5 sa 9. Sige, mamaya po. Touchdown Manila. I'm with Bertoya and from Jodelie. So we're now finally here in Manila. But mag-isa rin siya. So we are now here currently at Manila at NAIA Terminal 3. We have just landed from our trip galing from Davao. So we are a group of 4. Saan tayo pupunta guys? Purong Ilocano. Ilocano lang madami mga ito, no? Napalalayo pag yun. So we are going to Ilocos tour. Kasi supposedly 7 kami, but it happened na nag-back out yung 3, so 4 na lang kami natira. So we will be exploring Ilocos Sur at Ilocos Norte for the rest of for the next 2 days. So right now is we are just waiting for some Grab in a book because we will be going to MOA kasi doon yung pick up time later at 9 p.m. Kasi nag-avail kami ng tour package this time para wala na masyadong hassle. So nag-avail kami ng tour package, 2 days and 1 night lang siya. So tonight kami ipifetch Friday in the evening at 9 p.m. sa MOA. Then after that is we will be going to Lawag for an 8-hour road trip. Nasa MOA na kami guys. Ayan. So pipick upin kami at 8 p.m. this evening pala, hindi pala sa 9. So pabili muna kami ng food para babaongin. Then after that is maghanap ng dinner kasi kakain na. Tapos yung meet up is the same pa rin sa ating Bicolandia. Doon pa rin siya sa Giligan, sa likod, sa may MOA ay. Ayan guys, so we are now here at the sa likod ng sa may MOA ay. Kasi dito yung namin, yung pick up. Tapos nag-dinner muna kami here sa Roadhouse with Bedcom. Katabi lang din siya ng Gilligan's. Kaso lang kami sa Gilligan kasi mandaming tao, daming pila. Tapos 8 p.m. pa yung sundo. Tapos it's already 6:30 so baka magipit kami sa time. So we decided to eat na lang here sa Roadhouse kasi wala masyadong tao. So Bertoya, how was the experience so far? Napagod na. Pagod na po. Hindi pa po nagsa-start pero pagod na po. So after this is pipick upin kami dito. Tapos we will now be going to the I think 8 hours siya na trip going to Lawag. Sa Lawag yata kami mag-first stop. By tomorrow, pag-arrive namin sa Lawag is start na agad ng tour. Sundays na agad tayo. So ito nakuha yung tour package po namin is nakuha po namin siya sa Facebook sa Kajas Travel and Tours for 2,500 only. At inclusions lang po niyan is yung van, 1 night accommodation at saka 1 free breakfast. The rest of that sa food at saka sa mga entrances hindi siya kasama. That is good for 2 days and 1 night. Pero yung pick up nyo is start siya on a Friday night. Tapos biyahe when you arrive at in the Saturday is start na yung day 1. So, this is now my second time to visit Ilocos. The last time that I have visited Ilocos is way back 2014 together with Madam Ching, Ma'am Rabia, and the rest of my SPI colleagues way back then. So, it's almost a decade, 9 years na. So, makakabalik na rin ulit tayo sa Ilocos. Bertoya! So, 4 kami this time. Originally is 7 po dapat. Kaso lang kasi yung mga, ewan ko ano mga issues sa life ng aming 4 other colleagues here. So that is why 4 na lang po kami natuloy. Kasi supposedly ito yung grupo na sa Burao South that we had last year. Kasi 6 kami noon, so may isa na dagdag. Supposedly, kaso lang, hindi na nga natuloy kasi due to some personal matters na dapat nilang i-attend. Medyo madilim but we are already on the van.
Pinunta nyo dito, ito lang, Ilocos. Opo. Ready for an 8-hour road trip. Go Palawan. Road trip. Sir, si ma'am ano po, sa Greenfield po, sa nandun na siya. It's 2:30 AM. Ha? Pangasinan na yun. Nasa Pangasinan na po kami. Ito yung stopover. May stopover muna in a while. Doon nag-Baguio kami, dito kami ng stopover. So ito yata yung favorite stopover ng lahat ng mga tours. Meron pa tayo. It's 5:10 AM na guys. So dito na tayo sa Arpa ng Ilocos Sur. So we have just reached the boundary of Ilocania. Guys, after unang bilang, parang 10 hours na yata. So, time check is 8 AM. Dito na tayo sa boundary ng Ilocos Norte. Ang nangyari is, uunahan namin bisitahin yung, yung mga malalayo. Somewhere far in the Pabugpug. Tapos yung mga other spots na pabalik. Going to Manila, bibisitahin na namin yung isa sa Sur banda. Welcome to Hawaii. Hawaii Church. After 10 hours of road trip, we are down here on our first ever How many stop. hours of kasi upo lang dun sa Kanina yung pinatahan namin post lang mga angko. Welcome to Ilocos Sur, welcome to Ilocos Norte. So this time is sa first destination na talaga tayo. We are now here in Hawaii Church. Ayan na yung church guys. No, so this is, I do not know how many years na ito nag-exist. And so ito isa sa mga spot here in Poway. And then from here in Poway, malapit na din po yung Sand Dunes. Medyo mainit na at around 9, almost 9. Finally, makapag-breakfast na din. Makapag-breakfast Wala na na punta doon po? Huh? Wala na doon? Wala na punta. Sand Dunes. Oh my god. Sand Dunes. Our second stop. Diyos ko, kainit. Okay, so second stop is the Sand Dunes. I've been here before. Bago kayo sa kabila. Dito tayo. Sama ka sa amin? Oo, aling tayo din yan. Ay, perfect. Dito kayo ma'am.
shops agad. Oo, diretso na. Ito ng Pagod Food. Still, one of the best experience that we can find here in Ilocos. No? For as cheap as 500 pesos, pwede ka na makapag-sand dunes. After namin nag-sand dunes, guys, is nag-lunch na kami dito. Nasa Pagod Food na po kami. Lunch time. Our third stop, officially third stop for this tour today is we are now here at the Carpurpurawan Rock Formation. So may mga makikita na kayo windmills here sa Carpurpurawan. Pero on the top of the hill siya. Compared doon sa Bangi, Bangi, na nasa gilid siya ng dagat. So may rock formation dito guys. 50 pesos yung entrance. So may konting trail pababa. Para mapuntahan natin yung perfect na rock formation. Dito na kami sa starting point ng Carpurpurawan. I think from here, ma-view mo na yung rock formation. Ayun na yung Carpurpurawan rock formation. Coming from here, you can still view. Yan yung famous rock formation dito ng Carpurpurawan. And beside of it is may mga windmills na. Ganda ng rock formation. Ayun na sila oh. Ayun, nakalakad. Nakapayong. May ano para dito guys. Meron silang parenta ng, not renta. Kuha ka na ng palo na tapos donation na ng kubal. Ang layo na nila besh. Ako andito pa. Yung spot dito guys sa Carpurpurawan na isang area na malapit na lang siya sa rock formation. So yan yung normal path. So pagdating mo dyan, ikot ka lang dito sa may right side. Tapos i-follow mo lang yung na trail. May maganda pa daw doon na rock formation. Let's see. Ayan. Oh, may maganda siyang spot dito guys. Yun. Yun. Look at that. Oh. Maganda na rock formation. Guys, this is the view. So pasok lang kayo doon sa may area ha. Sinasabi ko guys. Para makita niya itong parang maganda na rock formation. Para ka na sa gilid ng Taiwan. Banda, ganda ng rock formation. Tapos over here, matatanaw mo na po ang mga windmills. Ayun o, nakikita mo na ba ang mga windmills, Bert? Yes, ang dami doon. Diyan na yung ating accommodation. Yan yung mga windmills. Ayan, tapos na kami sa Carpurpurawan Rock Formation, guys. So huwag kalimutang mag-rent ng umbrella ha. Donation lang naman siya. Kasi sobrang init dito. After here is, proceed na kami sa Blue Lagoon sa Pagod Food for our accommodation. Medyo ma-rocky po yung daan dito. So, it would be better if you will be wearing a comfortable shoes and not a slipper. Parang ano rin kasi yung makamag-anak na yata, parang ano rin, hindi na, parang... Ayan guys, we are now here at Saod dito, di ba? Blue Lagoon po. Blue Lagoon in Pagod Food. We are staying here in... Anong tawag sa resort dito? Okay. So dito kami mag-stay for a night. Tapos ito yung room guys. Yung room is good for 5. Actually kaya 6 dito, di ba? Yes. Kaya 6 dito. Gusto mo may katabi ka. Pero si kasama namin na isa is nag-solo siya. Perfect. Sa akin ang solo na bed. Sa akin din. Ayan. Oh. Solo din si Berto sa Ibabaw. At dito ang mga sisters. The name of the homestay is Conception Homestay. So ganito lang yung area guys. Nasa Blue Lagoon kami ng Pagod Food. This is different from the Saud na beach. So iba din ito. Ganyan lang. So sa isang room, kakasya ng 6. Yan. Tapos sa doon banda guys, dyan lang sa straight na yan. Is yung beach. Let's go there, let's fly. Let's see the aerial view of this. Let's go of this area. Yung ano niya, ayun yung ano guys, oh. Conception Homestay. Kung gusto nyo kontakin yan, dyan lang kayo mag-book.
So, ito na yung along this line, ang daming maraming mga homestays dito on this street. Ito na yung national highway nila. Ito na yung highway nila. Ito na yung beach. Oh my god. Maganda nga siya, no? Ayan, oh. Blue Lagoon. Guys, ito na yung shoreline ng Blue Lagoon. Medyo not that really advisable to swim kasi medyo malaki yung alon at saka maraming mga driftwoods. Tignan niyo yung windmills dito, guys. So, ang ganda tingnan, oh. Tapos yung kulay pa ng sunset. Oh my god, truly marvelous. Hindi masyadong kita yung sunset, pero okay na din. Ayan, hi, it's day 2 of our Ilocania trip. So right now is we're about to check out at 7 AM. And oh my gosh, this will be the continuation of our Ilocos tour. So probably right now, after this, pag check out namin, pupunta muna kami ng Patapat Viaduct, tapos Bangi Windmills. Tapos after that, I think we will be going to Bell Church in Vigan, as well as in Calle Casologo sa Vigan. So parang 4 destinations lang yata kami for today. And after that is babalik na kami ng Maynila. So you're in the top, Viaduct. Nandito na kami, guys, sa parang spot nila sa Patapat. Siguro din pa pero overview din. Guys, Victoria lang tayo sa ating Patapat Viaduct. So, from here, pag straight mo yan yung daan, is papunta na yun siya ng Cagayan Valley region. Ang massive ng windmills. Isa to sa mga infrastructure ng Ilocos na talagang wow. The windmills is just far over there, guys. Oh. Off to Vigan. Vigan na yung next spot natin, guys. I think that would be our last destination before tayo mag-uwi ng Manila. May ATV pala dito, guys. So 700 pesos per ride per person. Bago ang lahat. Dito na muna tayo sa mga souvenir shops. Wala, good for 1 week. Oh my gosh. Oh my god. Ano sa inyo? Oh my god, Apolia. Nabudol po tayo ng 1 tree on this area.
Tapos sarado pala yung Bell Church guys, yung Bantay Bell Church. So proceed na agad kami sa Calle Casalogo. Touchdown Vigan. Calle Casalogo. The famed Calle Casalogo. We are here now at the Vigan. Kuya! Huwag kang bibitaw! Yung pababa, paano kaya? Successes! Guys, we are na happy Vigan. Vigan, kaya mo yan kabayo! Go horsey! Yan guys, sa Calesa is ito tour around na kayo with Vigan. Tapos, yan, tour na kayo dito sa provincial capital. Saan na yung Calesa. Guys, so part ng tour is bababa tayo dito sa Karamay Museum, something like this. Free of charge. So, alito daw si Elpidio Quirino, yung kanyang ano. We're done with this museum, guys. Ito pala yung place na kung saan nakatira si Burgos, Father Burgos. So, maliit na yung area. Libre siya. Then, bawal lang yung photo, bawal lang yung video doon sa loob. Tapos na kami sa Quirino Museum. Doon pala pinanganak si Elpidio Quirino, our former president. So, coincidence na ipagkaanak niya actually. Ay! So, pasita kami sa ano pa. Ikot ko naman po tayo with the Calesa. Go, 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 Calesa! Saan na kaya yung dalawa din? Yung tatlo din? We're currently on our way sa pagawaan din ng bahay. So, I think mas mura yata dito compared sa pilihan natin doon. Masasikip na ano siya. Dito yung mga, yun dito yung mga longganisa. Nakadry lang siya, oh. Oh my gosh. Ayan, oh. Pwede pala tayo pumasok here. Nakadalong ganisa. Oh my gosh. Guys, andito sa maliit na tindahan na ito guys, yung bentahan ng ano, ng mga pagwet. Ito daw yung parang factory nila. How much daw? 560. Ha? 560 per kilo. 560 per kilo. Ayun yung prices sa bagay. Kaya ako pa sa libo. Guys, nabudol na po naman po kami ni Berto. Ayan. So nakabili naman. May free taste pa siya guys. Ang sarap. Ang sarap daw bagnet. May free taste pa sa bird, Yes, diba? ang sarap. Ang sarap. Oh my Tapos bagong gosh. luto pa yung ano nila. Bagnet. Never miss bagnet when you are here in Yes. Vigan. Yung prices doon guys is a bit the same lang pa rin sa una natin binilihan kanina. Mas maganda. Sa next trail, Calle Casalogo guys. Kasi yun, sinakyan namin si Kuya. Kasi malapit na dito yung Max. So doon kami sa Max mag-meet up again. Isa na yun na yung Calle Casalogo guys. And of course, hindi pwedeng wala po tayong empanada tasting dito sa Vigan. Ayun, may empanada, may suka. Kano empanada? Ay, sa may gitnaan ng Vigan. Dito yung maraming tindahan ng mga empanada. Ano yung niluluto mo ate? Okay po. Yung ganito, no? Opo. Yan ang hanap-hanapin mo. Dito yung paggawa ng kanilang empanada, guys. Evelyn and Rebecca. Vigan empanada. Ito yung empanada ng Vigan, of course. Made from rice flour, kaya crispy masyado. And sa our Ilocos tour guy or Ilocandia trip ends here in Vigan. So after here is we'll be traveling going back to Manila na again. That would be a roughly 8 hours trip. Yan. So tentatively baka dumating na kami ng Manila around 10 or 11 PM or worse baka mag 12 midnight on the Monday. So God bless our trip. Kumain na kami ng empanada doon guys. Ang must yung empanada, you need to
to buy that when you are here in Vegas. Good morning, Light Sunshine. We are now here in Manila already. So hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi after namin nagpunta ng Vegas is nagbiyahe na kami for I think roughly parang umabot siya ng 10 hours kasi we left the Vegan mga around 3:30 PM at saka nakarating kami dito sa Manila ng madaling araw na ng Lunes. 1:30 AM nakarating na kami. So naka-check-in kami ngayon dito sa Pasay Central Hotel. Maganda siya na hotel guys. Nag-book namin ito sa Agoda. And then for very cheapest price, cheap lang siya guys. Tapos yung nakuha namin na room is good for good for 8 yun. Binigay sa amin. So we'll be waiting for our flight mamaya pa around 1 PM. Ako pabalik pa ng Maynila. Sige, pakita ko sa inyo yung view namin dito guys sa rooftop ng aming nakuha na hotel. Guys, kita nyo yung skyscraper ng Manila. Diba? See that. Tapos nalalaga yung mga buildings over there. So yung breakfast natin dito guys. Meron silang breakfast dito na siniserve sa sky. Sa kanilang rooftop. Perfect. Then, ayan. So ito lahat is nabili ko ito ng 270. Kasama na yung extra rice, saka yung kape. Tatlong departures. Dito tayo, we have reached Naiya. So nasa Naiya na tayo guys. So I think this marks now our end of our Ilocandia vlog. So thank you so much for watching up to the very end of our travel video. Hope to see you soon again on our next travel. Bye!